Napakaganda po ng ating tatalakayin sa araw na ito. Ito po ay ating pinamagatang the life-changing power of God. Sa Colossus chapter 1 verse 15 hanggang 20 po ang ating pag-uusapan. At napakalinaw po dito na kung paano isinasalarawan ng banal na kasulatan ng ating Panginoon at kung ano ang kanyang pwedeng gawin sa buhay ng mga tao sa buong sanlibutan. At ito po yung ating tatalakayin dahil napakabuti ng bawat isa sa atin ay makita at matingnan ang kadakilaan ng Diyos, ang kabutihan niya at ang kaniyang plano sa ating mga buhay na kahit anuman ang ating mga karanasan, naging karanasan ngayon ay merong isang napakalaking plano, magandang plano ang ating Diyos sa ating mga buhay. Hindi lingid sa ating mga kaalaman na ang ating pong sitwasyon ngayon ay mahirap at nagkakaroon tayo ng sakit, karamdaman, suliranin. Subalit ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi po nagbabago. So nais nating tatalakayin ngayon na merong kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos na very possible makapagbabago ito ng buhay ng isang tao. Makapagbabago ito ng kanyang kalagayan, makapagbabago ito ng kanyang physical at spiritual na katatayuan. So yan po ang ating makikita dito. At una sa lahat, napakaganda na alalahanin natin ang mga talata ang ating pong binabasa sa Colossus chapter 1, verse 15 hanggang 20, na ang ating Panginoong Jesucristo ay larawan ng Diyos na hindi nakikita. So malinaw po yan na ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos ay sumasa Kanya, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay, kailangan lamang natin itong pagkatiwalaan. So ngayon, pag-uusapan natin yung pong life-changing power ng ating Panginoong Diyos sa ating physical na katawan. Tunay na sa banal na kasulatan, napakarami pong bagay na ginawa ang ating Panginoong Jesucristo sa physical na kalagayan, lalong higit sa mga karamdaman. Sakit, karamdaman na hindi natin pwedeng maiwasan, hindi natin pwedeng maiwasang hindi natin maranasan sa ating buhay, sa mundong ito. At dito, ang kapangyarihan ng kanyang pagpapagaling ay laging posible. Laging posible sa kanyang kapamaraanan, laging posible, lalong higit kapag nakikita natin ang kapangyarihan ng ating Diyos sa kanyang banal na salita. So makikita natin dito, hindi lamang nagpapagaling ng isang uri ng sakit ang ating Panginoon. Marami, iba't iba, lahat ng klase ng karamdaman kayang pagalingin ng ating Panginoon. Bumubuhay nga siya ng patay na nakatala sa banal na kasulatan. Marami siyang pinagaling dito. Magiging ang nanay ng mother ng asawa ni Peter ay kanyang pinagaling sa aklat ng Lucas. At marami pang iba. Hindi lamang yung mga inalihan ng demonyo ang siyang pinagagaling ng ating Panginoon, magiging yung mga bingi, mga bulag ay kanyang pinagagaling, mga paralitiko, kanyang pinagagaling. May mga karamdaman, iba't ibang karamdaman. At dito, may nakatala sa banal na kasulatan sa aklat ng Mateo chapter 8 verse 1 to 4, isang napakalubhang karamdaman. Ito po ay itinuring ng mga Israelita na karumihan. Ito ay itinuring, itong sakit na ito ay tinuturing ng mga Israelita na curse ng Diyos dahil sa kasalanan. At ito po ang karamdaman ng isang leper o taong kitongin, leprosy. Sabi ng aklat ng Matthew chapter 8 verse 1 to 4. When he came down from the mountain, great crowds followed him. And behold, a leper came to him and knelt before him, saying, Lord, if you will, you can make me clean. And Jesus stretched out his hand and touched him, saying, I will, be healed. Sa ipan niya dito,
be clean. And immediately his leprosy was cleansed. And Jesus said to him, see that you say nothing to anyone, but go, show yourself to the priest and offer the gift that Moses commanded for a proof to them. So makikita natin dito, mga kapatid, ang isang taong kitongin sa kanilang kapanahunan ay napakarumi ito sa paningin ng mga Israelita. Kaya ang ginagawa nga nila dito, pag may dumadaan na kitongin sa kanilang lugar, malayo pa lang magsisisigaw na sila ng unclean, unclean, para magkaroon ng maalerto yung mga tao at hindi makakalapit sa kanya. At yung iba naman ay masaklap din ang dinadaanan ng mga may sakit na leprosy sa kanilang kapanahunan. Talagang pinagbabato nila ito hanggang sa mamatay. Dahil ang karamdaman ng pagiging nagkaroon ng leprosy ay napakarumi para sa kanila. At ito yung karamdamang itinuturing nilang curse ng Diyos sa isang tao dahil sa kasalanan. Yun ang sa kanila pong pananaw. Subalit dito, makikita natin gaano man kalubha ang karamdamang ito dahil alam naman natin na ang sakit na leprosy ay talagang lumalalim ito at lumalalim. Hindi lang ito sakit ng balat, kundi pati ang kalamanan nito ay mabubulok hanggang sa ma-deform yung mga katawan. Yung iba ay napuputulan ng mga daliri at mga paa dahil sa sakit na ito. Subalit sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo, kayang-kaya niyang baguhin ang kalagayang ito. Lalong higit kapag tayo po ay magtitiwala sa kanyang banal na salita. At ito ang patunay na ang kitongin na ito sa Biblia ay tawag dito ay pinagaling ng ating Panginoon. Gaano man kalubha itong karamdaman na ito ay pinagagaling ito ng ating Panginoon. Sa ating kapanahunan ngayon ay may mga karamdaman din. Katunayan nga, itong panahon na ito na ating pong kinaharap ngayon ay masyado tayong busy ngayon sa pakikipag-ugnay sa ating Panginoon dahil napakaraming mga tao na nagkaroon ng karamdaman dahil sa pandemya ang ating naharanasan ngayon. Araw-araw, maumaga, gabi-gabi, tayo po ay lumalapit sa ating Panginoon para sa ating mga kakilala, kaibigan, kapatiran na nagkaroon ng karamdaman sa pandemyang ito. Ang gusto ko lamang po ditong ibahagi sa bawat isa sa atin na ang ating Panginoong Diyos ay makapangyarihan sa lahat na dapat ating pagkatiwalaan na ang mga karamdaman na ito na nakapaligid sa atin ay kayang-kaya niyang sugpuin at kayang-kaya niya tayong pangalagaan, kayang-kaya natin itong maiwasan dahil sa Kanya na gumagabay at tumutulong sa bawat isa sa atin. Napakamahalaga lang na magtiwala tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo na sumagana sa ating mga buhay ngayon. Pinag-uusapan natin dito yung physical na kagalingan na kayang-kayang gawin ng ating Panginoon. Napakaposible ito, lalong higit kung tayo po ay nagtiwala sa Kanyang kapangyarihan, magtitiwala sa Kanya pong kakanyahan na walang hanggang kapangyarihan na meron ng ating Panginoong Diyos dahil una sa lahat, ang larawan ng Diyos na hindi nakikita ay nasa ating Panginoong Jesucristo. At sabi pa nga doon sa talata, siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Dapat pagkatiwalaan po natin itong salitang ito na itinuturo sa atin ng banal na kasulatan ng ating Panginoong Jesucristo, ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha dahil sa pamamagitan niya, ayon sa talata ng Colossus chapter 1 verse 16, sa pamamagitan ng ating Panginoon ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Ang nakikita pati rin ang di nakikita. Katulad ng mga espiritong naghahari at namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan,
Sabi ng talata, bago pa man likhain ang anumang bagay, naroon na si Kristo. At sa pamamagitan niya, ang lahat ay nanatiling nasa kaayusan. Kaya magtiwala tayo mga kapatid na ang pandemyang ating naranasan ngayon ay magkakaroon din ito ng katapusan. Matatapos din ito kung ayon sa ipinaplano ng ating Panginoon sa ating pong kapanahunan. Ngayon po sa ating kalagayan, hindi rin natin pwedeng sabihin na hindi tayo makakaranas ng ganito pong mga karamdaman. Kaya nga naroon yung ating pong panalangin, naroon po yung ating paglapit at pagtiwala sa ating Panginoong Jesucristo na tayo ay ilayo sa anumang karamdaman na ito. At yung pong mga kapatiran natin na nakakaranas na ng ganito ay mahigpit nating ipagkatiwala sa ating Panginoong Diyos na sila po ay pagalingin. Isang pananampalataya na very positive dahil ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, ang makapangyarihan sa lahat. Yun ang binanggit o yun ang pagkabanggit ng talata sa verse 15 pa lamang ng Colossus chapter 1. So dito makikita natin anuman ang ating nagiging karanasan ngayon sa karamdaman, mga kapatid, ay meron pong lunas na inilaan ang ating Panginoong Diyos. Yung pong babaeng tawag doon ay baluktot ang katawan sa aklat ng Lucas chapter 13 ay pinagaling din ng ating Panginoong Diyos yan. So sa physical na kalagayan, mga kapatid, ay kayang-kayang ayusin ng ating Panginoon, ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos yan. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Normal lang na tayo ay nasasaktan physically. Normal lang na tayo ay kuminsan nag-aalala. Subalit ibaling natin ang ating mga kaisipan sa napakalawak na kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, at ito po ay atin ding maranasan ang kanyang kalinga sa bawat isa sa atin. Sa aklat ng Lucas 13 verse 10 hanggang 17, subalit ang babasahin ko dito ay hanggang 13. Sabi dito, isang araw ng pamamahinga, nagturo si Jesus sa sambahan ng mga Hudyo. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman dahil sa ginawa sa kanya ng masamang espiritu. Baluktot ang katawan niya at hindi ito maituwid. Nang makita siya ni Jesus, tinawag siya at sinabi, "Babae, magaling ka na sa sakit mo." Pagkatapos ipinatong niya ang mga kamay niya sa babae. At noon din ay naituwid ng babae ang kanyang katawan at nagpuri sa Diyos. Ang pagpapagaling ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi ito kayang pigilin ni numan kung ito ay kanyang nanaisin. Kahit na itong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na ito, ikinagagalit ng mga namumuno sa pagsamba nung panahon na yan. Kasi doon ang ating Panginoong Jesucristo nagtuturo sa sambahan ng mga Hudyo. At yung mga namumuno doon, pagkatapos niyang pinagaling ang babaeng ito, ay nagalit sa kanya. Dahil bakit daw siya nagpapagaling ng may sakit sa araw ng pamamahinga. Subalit makikita natin dito, anumang pananaw ng ibang mga taong kumakalaban sa ating Panginoong Jesucristo, hindi kayang pigilin ang kapangyarihan ng ating Panginoon kung ito'y nanaisin na siya ay magpapagaling. Kanya sino mang mga tao ngayon na merong karamdaman na nalalaman ninyo at ay kakilala ninyo, kamag-anak o kakilala ng mga kaibigan ninyo, ipagkatiwala natin, ipanalangin natin sila sa ating Panginoong Jesucristo, at sila po ay very possible ng ating Panginoon ay kikilos sa kanila at sila ay pagagalingin. Malaki ang pag-aasa natin sa kapangyarihan ng ating Panginoon. At makikita natin dito, napakaraming patunay ang banal na kasulatan patungkol sa natawag na healing ministry ng ating Panginoong Jesucristo, lalo na sa bagong tipan. So, makikita natin dito yung kanyang pagtuturo na naituturo din niya sa mga disipulo niya sa aklat ng Santiago chapter 5 verse 15.
Itinuturo niya dito ang pagpapagaling ng mga karamdaman. At ang sabi sa Aklat ng Santiago chapter 5 verse 15, sabi niya dito, the prayer of faith will save the one who is sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. So isang malaking sangkap, mga kapatid, ang pananampalataya natin sa ating sa kapangyarihan ng ating Panginoon. At ang sabi ng talata, literally, it will save the one who is sick. Makapagpagaling ng karamdaman ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos kapag ating po itong sasampalatayanan. Ikalawang bahagi dito, mga kapatid, magiging ang provision ng Diyos, ng Panginoon sa buhay natin, sa lahat ng ating pangangailangan ay kanyang papangyarihin. Kung tayo po ay nabago ang buhay natin simula sa sakit at karamdaman tungo sa kagalingan at kalakasan physically na ginawa ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo. Lalong higit, mga kapatid, yung tinatawag nating kapangyarihan niya para sa ating kaligtasan. At hindi lamang yan, marami pang mga bagay na ating kailanganin sa mundong ito na posibleng ibibigay ng ating Panginoon. Ang isang sangkap dito ay pananampalataya na ang kanyang kapangyarihan ay available sa ating kapanahunan. Pananampalataya, mga kapatid. Yan, titingnan natin dito yung kalawa nating bahagi. Ito yung kapangyarihan to reconcile for our salvation. Merong kapangyarihan ng ating Panginoon. So pinag-uusapan natin dito, ito yung spiritual na life-changing. Kanina po ay physical na pagbabago sa ating mga buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po ay yung tinatawag na spiritual na pagbabago. Spiritual na pagkilos ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang sariling buhay. Nangyayari ito. Sa pamamagitan ng plano ng Diyos, ng kanyang bugtong na anak ay magkatawang tao. At maisalin sa kanya ang ating mga kasalanan. So ang tawag po dyan ay God's power of reconciliation. So the power to reconcile for our salvation, napakamahalaga nito na maunawaan ng bawat isa. Ang bawat tao sa sanlibutan ay separated o sinful, separated sa ating Panginoong Diyos. Yan po ang malinaw na kalalagayan, lalo na sa mga hindi pa masyadong nakakaalam sa kalagayan ng buhay ng isang tao na wala pa sa ating Panginoong Jesucristo. Dapat malaman at masabi din natin sa kanila, may bahagi natin sa kanila, na ang mga taong wala pang kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo, sila po ay sinful, sila po ay separated o hiwalay sa ating Panginoong Diyos. Subalit, may plano ang ating Panginoon. Ika nga, kahit na ginawa natin ang masamang mga bagay noon na tinatawag ng banal na kasulatan na kasalanan, meron at merong tumubos nito. Sabi nga ng Romans 3:23, nagkasala ang lahat ng tao at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Kanya, ang resulta po niyan, mga kapatid, ay spiritual na kamatayan, no? O tinatawag na spiritual separation from God na tinutukoy naman sa chapter 6 verse 23 ng Aklat ng Romans. At itong kapangyarihan na ito, merong natawag na spiritual cleansing sa bawat isa sa atin. Kung merong physical cleansing na ginawa ang ating Panginoong Jesucristo, lalo na dun sa may sakit na kitongin dahil itinuring na unclean ng mga Israelita yon, physical yon. At itong spiritual na paglilinis ng ating Panginoon ay ito'y sa pamamagitan ng kanyang dugo na ating pinaliwanag ng mahal na araw, ng Holy Week. Ito po yung yan po yung nagiging mensahe natin noon. Nagkakaroon tayo ng spiritual cleansing. Pag sinabing spiritual cleansing, ibig sabihin nagiging malinis na tayo sa harapan ng ating Panginoon.
At dapat maunawaan ng bawat isa sa ating mga tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo na siya po ay napawalang sala na. Ito yung kanyang naging napakagandang kalagayan. Siya ay napawalang sala na. Yan ay dahil sa pakikipag-reconcile ng ating Panginoong Jesucristo sa ating Panginoong Diyos at sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tayo po ay napawalang sala. Or ibig sabihin, ito yung natawag na we are justified and forgiven. Sabi ng Romans 5 verse 9, much more than having now been justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. Tayo ay naligtas na dun sa galit ng ating Panginoong Diyos dahil kay Kristo. Nagkaroon tayo ng kapatawaran sa ating kasalanan, nagkaroon tayo ng natawag na pagpapawalang sala. At sabi sa Ephesians 1:7, in Him we have redemption. Mayroong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo. The forgiveness of sins according to the riches of His grace. Yan ang mga magandang bagay na dapat makita ng sangkatauhan. At tayong mga mananampalataya ay pinanghahawakan natin ang ating pong kalagayan o positioning sa ating Panginoong Jesucristo. Positioning sa ating Diyos dahil sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo na kanyang binigay na tayo ngayon ay justified and forgiven. At iniligtas tayo ng Diyos sa kanyang galit. No, hindi na galit ang Diyos sa atin kasi merong reconciliation na ginawa ang ating Panginoong Jesucristo para sa bawat isa. So ito yung mga bagay na magiging tinatawag natin noon na magiging confident tayo sa ating kalagayan sa harapan ng ating Panginoon. Yan pong pagiging ligtas sa galit ng Diyos ay binanggit yan doon sa Romans 5:9 ating binasa kanina. So tayo po ay meron pong life-changing na nangyayari, no? From being spiritually healed ng mga kapatid and spiritually alive. Kung ang bawat tao nung hindi pa nila tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo, sila ay itinuring ng makasalanan. Ngayon po, parang sa ating kalagayang mga mananampalataya at Kristiyano, tayo po ay spiritually healed and spiritually alive. At makikita natin, sabi ng 1 Peter 2:24, who Himself bore our sins in His own body on a tree, that we, having died to sin, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. Yan po ang isang napakalinaw na ipinapahayag ng banal na kasulatan patungkol sa bawat isa sa atin. Na tayo po, ang ating mga kasalanan ay inako ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Ang dahilan upang ang bawat isa sa atin ay mabuhay sa katuwiran. Okay? Tayo po ay itinuwid na ng ating Panginoong Diyos kaya nga nagiging meron na ng righteousness na ating pong kalalagayan sa paningin ng Diyos dahil kay Kristo. Spiritually healed, mga kapatid. Spiritually alive. So, tayo ay nilinis ng ating Panginoong Diyos. At dahil tayo ay nilinis ng ating Panginoon, ito yung pagbabago na ating pong pinag-uusapan sa spiritual na buhay. Dahil tayo po ay nilinis ng ating Panginoon, tunay nga na dahil sa Kanya ding banal na presensya sa ating mga buhay, ay atin pong ma-overcome ang anumang mga inilalagay ng kaaway natin sa ating paligid. So, napakamahalaga. Hindi natin kayang i-overcome ang temptation ng diablo kung wala po ang tulong ng banal na presensya at kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya napakamahalaga na alam natin sa ating mga sarili kung gaano kalalim yung ating kaugnayan sa Kanya. No. 1 John 1:7, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. No, ano yung kasalanang nilinis ng ating Panginoon? Lahat po ng kasalanan na binanggit yan. Lahat ng kasalanan po ay nilinis ng ating Panginoon. No, malinaw na tayo po ay nagkaroon ng kalinisan dahil sa ating Panginoong Jesucristo
at nagkaroon tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos para malagpasan natin ang anumang panlilinlang o panunukso ng kaaway sa sanlibutan ito. Kaya nga, ang ating pong kalagayan na dapat nating ikinagagalak ngayon ay yung tinatawag nating we are no longer under the curse of the law. Hindi na tayo napapasailalim doon sa kautusan at hindi na tayo wala na tayo dun sa panig na iyon. Kaya tayo ngayon ay meron ng isang napakagandang kalagayan sa harapan ng ating Diyos dahil sa buhay ng ating Panginoong Kristo. So dito, isa pang kalagayan makikita natin dito na nagpapabago sa buhay espiritual natin dahil sa ating Panginoong Kristo ay hindi na tayo stranger doon sa covenant promise ng ating Panginoon. Merong tipan na ipinangako ang ating Panginoong Diyos at tayo ay naroon na sa panig na yon at wala na tayo doon sa old covenant na panig, mga kapatid. So, paano? Ito yung ating kalagayan ngayon na inilagay sa Ephesians chapter 2, ang binanggit dito, 12 and 13. Subalit ang verse 13, mga kapatid, hindi, basahin natin ang verse 12. Sabi dito sa Ephesians 2:12, that at the time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Dati po yon. Pero sa verse 13, ang sabi ito, but now, in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. So ito yung patunay, mga kapatid, na ang kalagayan ng isang mananampalataya ay binago. Ang buhay natin ay binago ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Simula doon sa pagiging alien from the commonwealth of Israel, strangers, simula sa pagiging stranger from the covenant of promise, walang pag-asa. No? Ang binanggit sa verse 13, but now, in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. Sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Kristo, nagkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Yan ang kagandahan doon, mga kapatid. Kaya na-merit natin yung pong unmerited favor of God. Nag-gain natin yung tinatawag na unmerited favor of God sa Ephesians 1:7. He made a public spectacle of them, triumphing over in it. Sabi dyan, having disarmed principalities and powers. Doon sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Tapos yung po doon sa nag-gain natin yung pong favor ni Lord. In Him, sabi niyan sa Ephesians 1:7, we have redemption to His blood. May katubusan dahil sa kanyang dugo. The forgiveness of sins according to the riches of His grace. So, makikita natin dito yung katubusan, yung kapatawaran sa kasalanan dahil sa dugo ng ating Panginoong Kristo. May magandang bagay, mga kapatid, na nagiging karugtong dyan sa pagtubo sa atin sa kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Kristo. May higit na mas maganda pa riyan sa pagpapatawad ng ating Diyos sa bawat kasalanan ng bawat isa dahil sa ating Panginoong Kristo. Kung ang ating Panginoon ay namatay dahil sa ating kasalanan, ang kagandahan dito, dahil siya ay nabuhay na maguli, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Ang pagkabuhos ng dugo ng ating Panginoong Kristo, kung yun lamang ang nangyayari at hindi siya nabuhay na maguli, ay wala din niyang pinagkaiba sa dugo ng mga tupa sa lumang tipan na ino-offer taon-taon. Subalit, hindi ganyan ang kalagayan natin dahil ang ating Panginoong Kristo, nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, na ibuhos ang kanyang dugo, napatawad ang ating kasalanan, nabuhay siya guli sa ikatlong araw. At dahil sa pagkabuhay niya maguli na yon, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan.
Hindi lamang basta pinatawad ang ating mga kasalanan, hindi lamang basta nilinis tayo simula sa karumihan tungo sa kalinisan sa harapan ng ating Panginoon, kundi sa kanyang pagkabuhay na maguli, tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang good news, mga kapatid. Yan ang mabuting balita sa pamamagitan ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tawag dyan, unmerited favor of God na nakinabang ang mga mananampalataya. Tayo ay nakinabang doon. Nagkaroon tayo na ngayon ng favor ng ating Panginoon. Kaya nga kung ang ating kalagayan ngayon ay merong masakit na kalalagayan, mahirap na kalagayan, may karamdaman, lalo nating pagkatiwalaan ng ating Panginoong Diyos. Dahil hindi lamang pisikal na kalagayan ang kanyang babaguhin sa ating mga buhay, magiging ang spiritual nating kalagayan ay babaguhin niya para ang bawat isa sa atin ay makaharap sa ating Panginoong Diyos. Yan ang kanyang mabuting balita dahil yan ang kanyang layunin din sa ating mga buhay. At ang kagandahan dito, mga kapatid, kapag ang isang tao ay mananampalataya o may relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, ang tawag sa kanya, dineclare siyang matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Kaya dapat sabihin natin, I have been declared righteous. Dapat sabihin natin sa ating mga sarili yan na dahil ang banal na kasulatan ang nagsasabi niyan sa atin. 2 Corinthians 5:21. For he made him known who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Ang ating Panginoong Jesucristo, kahit na siya ay walang kasalanan, inako niya ang kasalanan natin. Bakit? That we might become the righteousness of God in him. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay matuwid sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At yan ang isang kalagayan ng isang Kristiyanong dapat niyang ipagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos araw-araw sa kanyang buhay. Kung makikita natin dito, hindi lamang pisikal na katawan natin kumikilos ang ating Panginoon, ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Mahiging sa espiritual na kalagayan at lalong higit tayong mga mananampalataya. Maaasahan at maaasahan natin ang pagkilos ng ating Panginoon kung tayo ay lalapit sa Kanya ng merong buong pusong pagtitiwala sa Kanyang kapangyarihan. Kaya nga ang dahilan, yan ang nagiging dahilan kung bakit tayo ay makakalapit na sa ating Panginoong Diyos ayon sa Ephesians chapter 2 verse 13. Tayo ay may karapatan ng lumapit sa ating Panginoon. But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. Nakakalapit na tayo sa ating Panginoong Diyos dahil sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya meron at merong kapangyarihan ng Diyos na kikilos sa ating mga buhay at tayo ay kanyang babaguhin. Pagalingin kung merong may karamdaman at iligtas ang mga kasalanan. Yun ang ministry ng ating Panginoong Jesucristo. Ang patunay niya na ay napakaraming patunay sa banal na kasulatan patungkol dyan. Kaya tayo ngayon ay naiging malaya na. Pinalaya tayo sa pagkagapos natin sa kasalanan. Lumaya tayo dahil sa ating Panginoong Jesucristo at hindi lamang yan, protektado na tayo, lalong higit sa judgment. No? We are protected from judgment. Pinalaya tayo doon sa tawag dito isang maruming konsensya ng pagiging guilty dahil sa kasalanan. Pinalaya na tayo doon ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi na tayo mga taong talunan sa mundong ito na sa ating mga buhay ay maipoproclaim natin yung natawag nating total victory dahil tayo ay nabubuhay, nagkaroon ng victorious life dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos na hanggang ngayon po ay hindi nagbabago, kayang-kaya niyang kumilos sa ating mga buhay. Sa mga
hindi pa mananampalataya, ito po yung ating patutunayan sa Kanya. Ang Diyos po ay kayang magbago. Kaya niyang baguhin ang inyong mga buhay. Ito ay sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo na narapat nating sampalatayanan. Baguhin ng Diyos ang ating mga buhay. Kung tayo ngayon ay may physical na karamdaman, malaya tayong lumapit sa ating Panginoon. At ang kanyang kapangyarihan ay hindi nagbabago. Ayon sa kanyang kalooban, gagaling at gagaling ang lahat ng may karamdaman ng mga anak niya lalo. Okay, so ito po yung ating makikita. At ang lahat ng bagay na yan, mga kapatid, ay ginawa ng ating Diyos dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin. This all done because of the power of God's love. Yan po ang malinaw dyan. Alam na alam ng marami ang aklat ng Juan, chapter 3, verse 16, na ang buong sanlibutan ay inibig ng ating Panginoong Diyos. Kanya ibinibigay niya ang kanyang bugtong na anak. Parang sino mang sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay mabubuhay. At maliban doon magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? So tapakatandaan natin mga kapatid, ang ating pong kalagayan o positioning natin sa ating Panginoong Jesucristo. Sa ating pagtatapos, unang Pedro, chapter 2, verse 9. Ito yung ating kalagayan. Tandaan natin, ang lahat ng mga nampalataya, tayo ay pinili ng ating Panginoon. Ang sabi ng 1 Peter 2:9, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. From out of darkness into His marvelous light. Yan ang kalagayan, yan ang posisyon natin ngayon dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi ba napakaganda yan? Siya ang tumawag, sabi diyan, siya ang tumawag, pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahangahangan niyang magawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahangahangan niyang kaliwanagan. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ay binibigyan tayo ng complete life. Ito yung life na punong-puno ng purpose na nanggagaling sa ating Panginoon. John 10:10, sa ating pagtatapos, sabi riyan, the thief comes only to steal and kill and destroy. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, I came that they may have life and have it abundantly. Ganyan po ang ginawa ng ating Panginoon. Ganyan po ang layunin ng ating Panginoong Jesucristo na dapat nating pagkatiwalaan at dapat nating ipagpasalamat at lalong higit dapat nating ikagagalak sa ating mga buhay ngayon. Ulitin ko po, kung mayroon tayong mga karamdaman ngayon, magtiwala tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Siya po ang may kakanyahang baguhin ang ating kalagayan. Simula sa kahirapan, tungo sa kagalakan at kapayapaan. Simula sa kadiliman, tungo sa kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat.